Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Ordosify. Okay, ang sabi niya ay anong evaluation ninyo maestro ng Daiwo DP51 9mm pistol? Salamat. Okay, Daiwo DP59, alam na natin pag sinabing Daiwo. Okay. Pero alamin pa natin bakit yan ay Daiwo ang pangalan. Okay. So, gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil dumami ang ating mga subscribers at umabot na tayo sa 46,600 plus na mga subscribers dahil yan sa inyong pag-like at share. Kaya maraming salamat. At lalo tigit maraming salamat dun sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nadadagdagan din yung ating revenues at ang ating kinikita sa YouTube channel ay tinutulong natin sa ating mga beneficiaries, 6 na mga bata na estudyante na anak ng mga single parent na tinutulungan natin at least magkameron man lang sila ng allowance para sila ay makapagpatuloy ng pag-aaral. At kung wala tayong mga beneficiary, wala tayong YouTube channel. Kaya pasalamat tayo sa ating mga beneficiaries. Ginawa ko ang YouTube channel, hindi pan sarili ko. Gusto ko lamang madagdagan yung ating mga bata na tinutulungan. Kaya maraming salamat din doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Yung number sa akin likuran. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. Yan po ay anak ko na siya ang tumatanggap ng inyong mga tulong para may paabot naman sa ating mga beneficiaries. Hindi po kami nagbibinta ng mga baril. Nagrereklamo po yung anak ko. Madaming tumatawa sa kanya. Gustong bumili ng baril. Okay, at tumawag kayo o mag-message kayo kung kayo ay magpapadala ng tulong para sa ating mga beneficiaries. Para kayo ay ma-recognize katulad ni Aljon Dating. Maraming salamat sir sa muli ninyong pagpapadala sa ating GCash number. At gayon din kay Jobet Francisco ng Teresa Rizal. At gayon din, maraming salamat kay Noli Peace America sa pagpapadala naman sa ating premier videos. Malaki siya ang naitulong mo sa ating mga batang tinutulungan na mga beneficiaries natin. At maraming salamat sa inyo. Ang Panginoon nawa ang siyang bahalang gumanti sa inyong mga kabutihan. Okay, pumunta na tayo dito sa Daiwo DP 51 9mm pistol. Okay, konti lamang ang kaalaman ko dito sa baril na to. Dahil wala naman tayo ditong model, hindi naman lahat ng model ay nandito sa ating range. Okay, bihira lang. Pero nagkameron ako ng kaunting karanasan dito noong 1996 nang ako ay sumali nung kami nagkaroon ng gun club sa aming bayan. Okay, shout out sa mga Mangyan Shooters Club ng Pinamalet, Oriental Mindoro. Diyan ako nag-umpisa. At may mga pailan-ilan sa amin na may Daiwo. At mga hanggang 2000 kasi ako lang nag-shooting. Sumali sa practical dahil year 2000 nagpunta na ako sa Saudi at ako yung naging gunsmith na doon. So, isa ito sa maganda ring baril na testing ko. Nakatesting din ako nito pero konti lang ang kaalaman ko dito. Okay, pag sinabing Daiwo, alam natin Korea yan. Korea, may mga kutsin Daiwo, yung mga product ng Daiwo, Korea. Okay, ito ay galing sa South Korea. At ito ang naging sidearms ng kanilang mga military. Kung ang US Army ay 1911, ang Daiwo ay ang South Korea military ay ang sidearms nila ay itong Daiwo DP51. Okay, alamin muna natin kung ano ang meron sa Daiwo. Tingnan natin ang history niyan dahil hindi ko naman talaga alam ang history niyan . So, tingnan natin kung ano ang history ng Daiwo. Ang sabi sa Daiwo ay ito ay The Daiwo Precision Industries ang
ang ano nito, ang kumpanya nito, yung unang kumpanya. Dahil ito ay nalipat-lipat na bankrupt yung itong ano na ito, Daewoo Precision Industries na ito. Ngayon ito ay nasa SNT Motive, South Korea. Okay, ito ay ang the Daewoo Precision Industries K5 or K5 DP51 series is a 9mm semi-automatic pistol produced. Ang nagpo-produce nito ay SNT Motive of South Korea. The K5 was introduced in 1989. Kaya ito ay tama yung sabi ni ni Ordosipay na ito ay mga 90s ito ay parang medyo sumikat din sa atin ito. Ito ay noong 1989 na inintroduce. It is recoil operated in use conventional Browning type locking system. So ang locking type nito ay kamukha ng ng Browning locking system ay katulad. It is mostly carried by commissioned officer in South Korea military. So yan ang nito. Ang talagang totoo nito ay galing talaga ito sa South Korea. Tingnan natin yung kung paano ito nagawa at paano ito na bankrupt. Okay, sabi nga dito, production of the Daewoo DP51 never truly ceased. Hindi ito tumigil ng pagmamanufacture. Kaya hanggang ngayon may nagmamanufacture pa ito. Kaso nga lang ito yung nalipat-lipat. Ang sabi dito ay, but the pistol has been sold under different names and manufacturer. So, mula dun sa dating manufacturer nito na ang dating manufacturer nito ay SNT Motive of South Korea. Ngayon, ito ay na-sold under names of different manufacturers over time. While the Daewoo Precision Industries Company faced bankruptcy. So, yung Daewoo Precision Industries ay na-bankrupt in late 90s. Okay, so nung late 90s, na-bankrupt. The K5DP51 design continues at ito ay pinagpatuloy na mag-produce ng mga sumunod na kumpanya and later imported into the US market. Sige, nung later na, mga 2000, in-import na ito sa kumpanya. Hindi na yung dating Daewoo Precision Industries. Ito yung production timeline niya. 1989 initial production. Ito nag-umpisa 1989. The pistol was designed between 1984 and 1988 by Daewoo Precision Industries and began producing in 1989 for South Korean military. So talagang ito ay dinesign lamang nila para sa kanilang military, where it was designated the K5. So ang tawag nila dito ay K5. So hindi man K9, pag K9 aso yun. Okay, so ito yung ito talaga ay pang military ng South Korea. So 1991, 1997 ay inimport na ito sa US. At ito ay tinawag na DP51, Daewoo DP51. At noong early 1990, the pistol was imported into the US and sold commercially under the model name DP51. Ayun, kaya naging DP51 na ito noong 1990s dahil na-sold na ito commercially sa US. This import stopped around 1997 pero nahinto noong 1997 sa US ang pag-import. Daewoo financial difficulties
dahil nagkameron ng financial na kahirapan yung Daewoo, na hinto ang pag-import nito na-stop ito sa US. Late 1990s, Daewoo's bankruptcy. So, noong mga 1990s na, nung patapos na yung taon ng 1990s, na bankrupt na yung Daewoo industry. The Daewoo Group declared bankruptcy in 1999. Yan, nag-declare na ng bankruptcy noong 1999. And its small arms division was spun off into a spare company. Noong 2006 hanggang sa ngayon ay present continued manufacturing. Hanggang ngayon, nagmamanufacture pa. The pistol production continued under the several new companies. Marami ng mga kumpanya ang nag-produce nito. Siguro, dahil nga maganda ito, ay maraming nakaka-interest na mga kumpanya na nagpatuloy ng mamanufacture nito. Parang 1911 din. Nung na-expired na yung patent, ang dami ng mga manufacturer na gumawa. So ito, ganun din ito. S&T Daewoo 2006, ito yung isa, which acquired the small arms division. Ang isa pa ay S&T Motive 2012, following another renaming the company. Ayan ha. Isa pa, S&T Motive 2021, the company's current name. Ito na yung current name ngayon. S&T Motive 2021 hanggang sa ngayon. So, ayan, yung mga katotohanan sa Daewoo. Okay. So, 2012, present US import and variants. The K5 pistol was imported into the US again around 2012 by Lionheart Industries under the name of LH9. So, ang dami nang nagka-interest dito. So, ayan yung mga history nito. Pero ito ay masasabing maganda ang reputasyon nito. Dahil ito lang masasabi ko dito maganda ang reputasyon nito. Dahil kung hindi maganda ang reputasyon nito, ay hindi to, kumbaga kung halimbawa ang isang kumpanya na bankrupt, ay walang magkaka-interest diyan. Walang magkaka-interest sa product niyan. Pero dahil maganda ang product nito, so yan, kamukha nung nabanggit ko sa inyo, may mga sumambot ng kumpanyang ito, ng pag-produce ng baril na ito hanggang sa ngayon. So, bakit maganda ka? Kamukha nitong S&T Daewoo mula 2006, 2012, 2021 hanggang ngayon. May pa rin, may nag-manufacture pa rin ito. Dahil nga ito ay pang-military. Okay, sa sarili kong assessment dito, ito ay matibay. Kamukha din ito ng 1911 na inadapt ng mga military, ng US military. So, maganda ito. Ang assessment ko dito ay ito ay maganda. Dahil nga, bukod sa pang-military, ay mas maganda. Pang-military ay gusto ng mga civilian yan. Dahil subok yan. Hindi naman, ang mga military naman, hindi basta-basta kukuha ng mag-a-adapt ng mga baril na pityo-pityo lang. Siyempre, dadaanin nila yan sa mga test. Okay. At ito pa ang isang maganda na nalaman ko dito sa Daewoo DP51. Ang sabi nila ay, ang trigger nito ay parang, kasi ito ay double action, single action ito. Pero may ang sabi dito ay single action, double action plus. Ano yung plus na yon? Yun ang gusto kong malaman. Kaya sinerch ko din bakit ang tawag dito ay single action, double action plus. Mahalin tulad ang performance nito dito sa Beretta.
dito sa mahalin tulad dito sa Beretta ang performance nito. Ang isang sa performance hindi sa tibay. Okay, dito sa 92 fps na Beretta. Mahalin tulad ang performance at inihalin tulad din nila dito sa Sig Sauer P226. Yan ang mga pinagalintulada nila dahil itong dalawang baril na ito ay maganda ang magandang performance nitong Sig Sauer P226 at saka itong Beretta 92 fps. Magandang performance niyan. Pero nakakalamang dito ang Daiwo. Ang kalamangan dito ng Daiwo ay yung kanyang double action. Bakit kanyo? Ang double action nito, papaliwanag ko sa inyo. Ang double action, ito. Idinaw ninyo yung hammer. Pag nag-double action kayo, ay nakasip. Ang double action nito ay mabigat. Mabigat ang double action nito. Ganon din ang Sig Sauer. Pag inyong dinikak, hammer down, mabigat din ang double action nito, mabigat. Dahil yung spring niya ito, yung spring ng recoil, mainspring niya ay bumabalik sa normal. So pagka prinis ninyo yung trigger, ito ay bababa, itong spring na to ay makukompress sa pamamagitan ng trigger. Trigger ang magpapakompress nito. Samantalang ang Daiwo, pag inyong ini-hammer down, mananatiling nakakompress ang pero naka-hammer down. So napaka-safe nito. Yun ang isang natutunan ko dito. Ang napag-alaman ko. Kaya pala ito ay maganda ang parang naka-single action ka sa double action nito. So far ito pa, awan ko lang kung may alam kayo na model ng baril na ganito. So far ito pa lamang yung nalaman ko na model na ganito. Na ang double action ay mananatiling nakakompress ang spring niya. Nakaganyan siya. Ang double action niya. So, pag ikaw ay nag-double action, para ka rin naka-single action. Halimbawa, kamukha nito. Yan. Malambot ang single action yan. Malambot. Dahil nga, yung spring niya nakakompress na. I-release na lang yung hammer. Ang Daiwo, pagka in-release mo ang kanyang pinus mo itong hammer, pag ini-hammer down mo, ang spring niya nakakompress pa din. Hindi na i-compress nitong trigger kaya malambot na. Malambot ng So yun ang isang nakita ko dito na maganda. So para sa tibay, masasabi kong matibay ito. Lahat ng pang-military na gamit ay matibay. Dahil ito ay pang-military, so matibay ito at ito ay magandang pang-sibilyan. Itong masasabi ko sa Daiwo. At ito ang isang baril na masasabi ko na inadapt ng mga military. Although meron pang mga ibang mga baril sa iba't ibang lugar na pero ito lang naman ang tanong sa atin. So ito lang ang sasagutin natin. So yan lamang ang nakita ko sa sa performance. Ang inilang tulad dito ay P226, magandang performance, at maganda rin ang performance ng Beretta sa accuracy, maganda rin. So yan ang masasabi ko lamang sa inyo. At kung meron pa kayong alam tungkol dito sa Daiwo DP51 ay i-share ninyo dahil konti rin lang ang kaalaman ko dito. Pero pinanood ko din yung mga review dito, pare-pareho din naman na maganda ang review. Maganda ang review. Magandang pang-concealed. Okay, maganda rin pang-concealed. Dahil nga ang hindi siya gaanong kalakihan. So yan, at yun nga, pang sidearm ng military, di maganda. So yan lamang ang masasabi ko tungkol dito sa Daiwo. Konti lang alam ko diyan, pero yun lang importante ang kinuha ko. Yung sa trigger kaya tawag diyan ay single action, double action plus.
Okay? Kung may mga ammunition na plus, ay ito na yon, may plus. So ayan, at sana kung may alam pa rin kayo, ibahagi ninyo para baka meron sa inyo na may ganitong baril, o hindi naman ako nagkamero ng ganitong baril, ay di mas ano kayo dito, mas kumbaga ay mas marami kayong alam dahil may baril kayo, may experience. Kung may mga experience kayo sa Daibo, ay i-share ninyo para ma-share din natin sa ating mga ka-trigger. Okay, so babasahin ko lamang sa inyo ngayon ang ating mga community spotlight. Okay, mag-ano lang kayo, comment, mag-share at mag-like ng ating mga videos para kayo ay mapasama dito sa ating community spotlight. Okay, sila pa rin. Community spotlight, shout out kay Boy Omay, meron kang 100 plus, walang absent ang iyong engagement. Thank you very much. Shout out kay Gino, Team Delta Angel, meron kang 3 engagement. Shout out kay Karim Yani, meron kang 35 engagement. Shout out kay Domingo Ramos, meron kang 3 engagement. At shout out kay Pinoy Firearms Custodian, meron kang 80 engagement. At shout out sa aking mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aming bagong Papa Burgers diyan sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Sa halagang 40 pesos, buy one take one, mapapaburger kayo sarap. Maraming salamat at marami pa kayong ma-order dyan na masarap na pagkain. Okay? God bless us all. Thank you.